bilisan nyo naman dyan para makapag-sunbathing na tayo. Ayan! Ayan! Ayan. Ayan, Bok! Pwede na! Ayan! Sakit talaga ng araw. Ay! Oh! Umuulan! Umuulan! Sugat ang tuwa po. Umuulan! Sige, buhat ka pa ulan! Tuwang-tuwa na naman ang mga dahon at ugat ko. Kasi ang init-init itong mga nakaraang araw. Buti na lang umulan. Ulan! Oh, Dad, nasa na sila? Ay, bumalik sila sa SSC ni Eskwela kasi umulan nga eh. Akala ko ba magiging maaraw ngayon? Hindi ko nga rin alam kung bakit umulan eh. Hindi naman na panahon ng tag-ulan ngayon. Kaya nga dahil nandito tayo sa dagat dahil tag-init ngayon eh. Sabi dun sa ulat sa Pag-asa, magiging maaraw ngayon. Ganyan naman talaga ang panahon, pabago-bago. Ay! Ayan na ulit ang ulan! 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 Babasa ako! Umuulan! Sige, boss! Kayo, tumakbo naman kayo kaagad. Ang sarap-sarap. Ang sarap mo. Ulan eh, Paano baka- naman ulan, o? Hindi mababasa Ay! Ano nga? buti. Ay! Ano nangyayari sa'yo, Bok? Ewan ko, alam nyo, nagpalit na nga ako ng damit pero nilalamig pa rin ako. Bok, Hats! patingin nga ng kamay mo. Ano? Oh, Ba, ang lamig ah! alam nyo, nilalamig nga ako eh. Bok, baka kailangan bigyan ka namin ng kumot para hindi ka gaano lamigin. O, sige nga. Bok, upo ka muna. Salamat, salamat. Bok, Bok! Kumutan natin siya. Bok, Bok, Bok. Bakit kaya umulan? Hindi ko nga alam eh. Bok, mag-iimbestiga ako sa mga ulap. Baka malaman ko kung ang dahilan kung bakit umulan. Aba, o sige, basta mag-iingat ka at balitaan mo ako Sige, agad. ah. Hats! Bok, baka kailangan magtanong tayo sa isang doktor na kung itanong natin kung ano nangyayari sa'yo. Oo, mabuti pa nga, Bok. Dapat tawagan natin si Doktora Amanda Pineda. Di ba mahusay na doktor yun, Bok? Aba, o sige, sige, hindi kayo. Samahan nyo nga ako, tuwanin natin siya. O ano? Bok! Magandang umaga po, doktora. Magandang umaga rin, Bok! Anong may paglilingkod ko sa iyo? Kasi may problema ho ako kanina ho kasi dun sa lugar na pinuntahan namin tungkol saan kami nagpicnic biglang umulan. Pagbalik ho namin dito, nilamig ako tapos eto, umahatsing at inuubo na ho yata ako eh. Ay, naku, Bok. Nalamigan ka lang. Hindi ka agad nakapag-adjust ang katawan mo sa pagbabago ng panahon. Doktora, ganun po ba yun? Ano po ba ang dapat gawin ni Bok para hindi na po siya lamigin? Tama yang balutin niyo siya ng kumot. At para bumalik ang init sa kanyang katawan. Pwede rin painumin niyo siya ng mainit na sabaw o mainit na gatas. At isa pa, kailangan niyang magpahinga. Ano po ba ang maaaring mangyari sa isang tao kung biglang pabago-bago ang weather at hindi ito maka-adjust kaagad? Nako, nariyan ang pwede silang magkaroon ng sipon, trangkaso, hika, bronchitis, lagnat, rayuma at pneumonia. Delikadong mga sakit na ito kapag lumala. Naku, nakakatakot naman pala, no? Ano po ba ang dapat gawin ng tao para hindi sila magkasakit ng ganito? Alam ninyo, meron tayong mga sayantipiko na nag-aaral ng weather. Ang tawag sa kanila ay meteorologist. Meron din rin naman tayong mga human biometeorologist na ang pinag-aaralan nila ay ang epekto ng weather climate sa mga tao. Mula sa kanilang pag-aaral ay meron silang natutuklas sa mga bagay na makakatulong sa ating pakikibagay sa panahon. Alam nyo, dapat ay lagi tayong handa, lalo na talagang pabago-bago ang ating panahon. Tingnan nyo ito. Iba't ibang kasuotan sa iba't ibang klase ng weather. Meron yung sa umuulan, meron yung sa umaaraw. At alam nyo sa ibang bansa, meron yung sa nagyeyelo. Naku, ang lamig naman sa kanila, nagyeyelo. Alam nyo, kailangan makapal na makapal
makapal ang kanilang kasuotan. Dahil kung hindi, maaari silang magka-frostbite. Frostbite? Ano naman ho yung frostbite? Dahil sa sobrang lamig, nagiging frozen yung mga nakalabas na mga parte ng katawan tulad ng daliri, tenga, ilong, at iba pang parte ng mukha. Ito'y nalalagay sa peligro dahil nagiging brittle ang mga ito. Tapos madali siyang maputol, kaya yun, matatanggal ang mga parte ng katawan mo. Pwede rin dahil sa lamig, magkaka-hypothermia ka kung hindi ka handa sa ganitong klase ng weather. Eh, ano naman po yung hypothermia? Alam mo, ang hypo, ang ibig sabihin niyan ay mababa. Ang thermia naman ay temperature. Kaya ito ay ang pagbaba ng temperatura ng ating katawan. Nawawala ang init ng katawan dahil sa sobrang tagal ng pagkababad sa lamig. Alam niyo, nangyayari din yan dito sa ating bansa. Meron yung napabalitang umakyat daw ng bundok. Eh, hindi nila akalain na malalamigan sila doon. Kaya hindi sila nakapaghanda at hindi nakayanan ng katawan nila. Kaya nagka-hypothermia sila at namatay. Ay, napakahalaga pala po nang naaangkop ang inyong pananamit sa klase ng panahon. Oo, dahil hindi naman natin kayang kontrolin ang panahon. Tayo nga ang kontrolado nito eh. Ibinabagay natin ang ating gawain, ang ating kasuotan sa lagay ng panahon sa pang-araw-araw. Naku, maraming salamat po, Doktora. Huwag kayo Salamat mag-alala. po. Hindi po Salamat po, namin kakalimutan yung sinabi nyo. At mamaya, iinom na po ako ng mainit na gatas. Maraming salamat po. ulit. Sige, salamat po. O sige, walang anuman. Paalam!